pag-aaral sa gabing ito. Ganon din po sa mga nakarang gabi, ano po, na ating pag-aaral. Na ibang gabi, kada kayo amin, kaabsat, maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsoona, doon po sa Carabao Island, mayad na gabi, doon po sa mga taga Pangasinan, Masantos sa Labi. Ito po sa aming lugar, may mabay karang kapatad at karang ganang makiramdam. Sa gabing ito po ay sa Espiritu Santo pa rin ang ating pag-aaralan. Ito po ay tinatawag niya sukat ng Espiritu, the measures of the Holy Spirit. Ito po ay serye sa tinatawag nating spiritual gifts. Marami po mga sangi ng pananampalataya, naniniwala sila at tinaangkin po nila na meron silang kaloob pa rin ng galing sa Espiritu Santo. Claim nila, they possess miraculous gifts of the Holy Spirit. Yan ang sinasabi ng ilang mga grupo ng pananampalataya. At ito po ang gusto nating pag-aralan. Ano yung katotohanan sa bagay na yan? Meron pa bang kaloob na galing sa Espiritu Santo? Wala na. Kaya nga yun po yung sukat ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tinatanggap pa rin ba natin yung sukat na kung saan ay mayroong mga miraculous gifts of the Holy Spirit? Kung titignan po natin ang pag-aaral na ito, pupunta tayo sa John chapter 3, 34 to verse 35. Dito po sa King James, meron siyang italicized na bahagi. Dito po sa New King James, tinanggal na po yung bahaging italicized. Ano po? Basahin na sa John chapter 3, ano po, verse 34. Ito po ating mababasa. For he whom God has sent speaketh the words of God. For God giveth not the Spirit by measure unto him. The Father loveth the Son, and has given all things into his hand. Ganyan. So, ibig sabihin, isinugo lang Diyos ay ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ay binibigkas niya ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi binigay ang Espiritu sa Kanya na may sukat. So, ibinigay ang buong kapangyarihan ng Espiritu Santo at ang paglalahad ng kalooban ng Diyos. Yung po salitang by measure, alam po nyo, yung salitang meter, ano po, o metro, ito'y panukat. Doon po sa Grego, metro, ganyan. Metro. Ay ibig sabihin, ibinigay ng Diyos sa ating Panginoon ang lahat ng influences at kapangyarihan ng Espiritu Santo na walang sukat sa ating Panginoon. So by necessary inference, sa ibang paraan ay binibigay ng Diyos ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito'y may sukat. May sukat. It is given by measure. Yun po ang ating pag-aaralan po sa sharing ito. Pansinin po natin ang ating Panginoon ay nabautismuhan. Bakit nakita natin ang Espiritu Santo na bumaba sa Kanya na parang isang kalapati Kanya? Na ibig sabihin, ibinigay ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating Panginoon. Kaya tatanungin, malaman sa sariling kapangyarihan? Meron. Pero ito po yung pinakikita na ibinigay ng Diyos sa kanyang bautismo ang lahat ng kapangyarihan ng galing sa Espiritu Santo. Nang mabautismo si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na umabang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. So, ibig sabihin, lumapag sa kanya. Hindi naman natin masasabing pumasok sa Espiritu Santo. Hindi po. Dahil hindi naman po pwedeng gano'n. Ano po? Ibinibigay sa kanyang buong kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya binigay ang Espiritu Santo na walang sukat. Sasabi nga natin, by necessary inference, ibinigay ng Diyos ang Espiritu sa mga tao na may sukat. So ano yung mga sukat ng Espiritu? What are the measures of the Holy Spirit? Yun ang ating titingnan. Tatlo po yan. Dalawang miraculous, isang hindi. Yung una, yan ang ating bibigyan pangsin sa gabing ito,
ay tinatawag nilang baptismal measure of the Holy Spirit. Yung pangalawa naman po, the laying of hands measure, yung pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol. At yung pangatlo, the indwelling measure. Yun po ang pangatlong ating pag-aaralan sa sharing ito ng ating pag-aaral sa Espiritu Santo. So, doon po tayo sa una, yung tinatawag na baptismal measure of the Holy Spirit. Ito po ay isang pangako na unang narinig kay John the Baptist. Dito po sa Mark chapter 1 verse 7, makikita rin natin sa Matthew chapter 3, ano po, verse 11, kung di ko nagkakamali. Kaya pinili ko po yung Mark chapter 1 verse 7 para maiba lang. And he preached, saying, there comes one after me who is mightier than I, whose sandals strap I am not worthy to stoop down and loose. I did baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Ang kausap rito ni John the Baptist ay yung mga binautismoan niya sa tubig. At doon sa mga nabautismo sa tubig, ay mababautismo rin ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Sapagkat ang tinutukoy niyang mas makapangyarihan sa Kanya ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon ang magbabautismo ng Espiritu Santo. So in other words, walang taong kasama sa baptism of the Holy Spirit. Sapagkat ang baptizer ay ating Panginoon. Maliwanag po sa sinabi ni John the Baptist. Sabi niya sa Mark chapter 1 verse 8, I indeed baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Ikay babautismo niya ng Espiritu Santo. Na yun ay metonymy. May kinabautismo sa Espiritu Santo, ikinabautismo ng kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo. Sabi na baptism, you are immersed. You are immersed with the power of the Holy Spirit. Yung po ang sekreto ng pag-unawa. Ano ba ibig sabihin ng baptize? You are immersed. So either na ikay mailubog sa tubig o ikay mailubog sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ganyan. Kaya lang ito'y may suka. Hindi ito katulad ng kapangyarihan na naibigay sa ating Panginoon, na ito'y walang sukat kanya. Ito'y may suka, pero ito'y mas malaking suka. Ito tinatawag na baptismal measure of the Holy Spirit. Ibig sabihin, you are immersed with the power coming from the Holy Spirit. So ito po ay metonymy. Binabagit ang Espiritu Santo, pero ang ibig sabihin ay kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo, yung baptismal measure of the Holy Spirit. Dito po sa Mark chapter 1 verse 7 ay verse 8, meron mababautismoan ng Espiritu Santo. Meron mababautismo ng ating Panginoon ng Espiritu Santo. Sino yan? Dalawa lang pong pagkakataon sa buong Bagong Tipan na makikita natin may mga tao na baptismohan ng Espiritu Santo. There are only 2 instances in the New Testament when people were baptized with the Holy Spirit. Dalawang pagkakataon lang, mga kapatid. Dito po sa Acts chapter 1, dito po sa verse 4 at saka verse 5. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, "You have heard from me." Ang sino itong tinasabi niyang them ay walang iba kundi ang mga apostol. Tingnan po natin ano po. Lumundag po tayo paitaas. Simula po tayo sa verse 4. Lumundag tayo pataas. Dito po sa verse 2. Until the day in which he was taken up, after he, through the Holy Spirit, had given commandments to the apostles whom he had chosen, to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God, and being assembled together with them. So, kasama ng mga apostol ng ating Panginoon. So, dito po sa verse 4, and being assembled together with them, yung them, mga apostol, he commanded them, ang mga apostles, not to depart from Jerusalem. So, hindi tinutos sa lahat ng tao, dapagkat hindi naman tayo lahat taga-Jerusalem. Yun.
Sabi rito, but to wait for the promise of the Father which he said, "You have heard from me." For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So yung tinutukoy po ni John the Baptist na babautisman niya kayo ng Espiritu Santo, ang tinutukoy niya rito ay ang mga apostol. Dito yung niliwanag po sa mga talatang ito. Hindi tumutukoy ng lahat ng mga Kristiyano mababautismo sa Espiritu Santo, kundi sa unang pagkakataon ay yung mga apostol. Sa pangalawa, huling pagkakataon ay sa sangbahayan po ni Cornelius. Dito po sa Acts chapter 11, 15 hanggang 16. And as I began to speak, ito si Apostle Peter, the Holy Spirit fell upon them as upon us at the beginning. Ang nagsasalita si Apostle Peter. Kanino ba babagsak o ang Espiritu Santo sa Pentecost? Sapagkat tinukoy po yung simula. At ang tinutukoy na simula rito yung Pentecost. Ano ba nangyari doon? Yung mga apostles were baptized with the Holy Spirit. So itong sambahin ni Cornelius ay nabautismo rin ng Espiritu Santo. Katulad ng pagkabautismo ng mga apostol sa Pentecost. Sa verse 16, then I remembered the word of the Lord, how he said, John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit. So kasama si Cornelius doon sa mapabautismoan ng Espiritu Santo. Nabaptize ba siya ni John? Hindi natin alam. Pero definitely siya nabaptize with the Holy Spirit. Katulad ng pagkabautismo ng mga apostol sa araw po ng Pentecost. So dalawang pagkakataon lang. So ito po sinasabi nga natin. And as I began to speak, this Acts chapter 11, verse 15, and as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them as upon us at the beginning. Ano yung beginning? Yung Pentecost. So sa Acts chapter 2, verses 1 to 4, doon po nabaptize ang mga apostol ng Espiritu Santo. Basahin natin sa Tagalog ano po, o sa ating wika. Nang dumating araw ng Pentecoste, silang lahat ay nagkatipon sa isang lugar. Sino yung silang lahat? Doon sa pinakahuling talata, bago po yung Acts chapter 2 verse 1, na binabanggit yung mga apostol. At sila'y nagpalabunutan para sa kanila, at ang nabunot ay si Matias. At siya'y binilang sa 11 apostol. Kanya. At nang dumating nga ng Pentecost, silang lahat. Sino yung silang lahat? Yung lahat ng mga apostol ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang gong na gaya ng isang umagabis na ahing malakas. At pinuno nito ang buong bahay kung saan siya nakaupo. Sa kanila ay may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at tumalapag sa bawat siya sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkalob sa kanila ng Espiritu. Ito po ang pagkakataon na sila nababautismo ng Espiritu Santo. So, ito po yung sinasabi ng at the beginning kanya. Nung nabautismo ng mga apostol ng Espiritu Santo, sila nagsimula magsalita ng iba't ibang mga wika. Ngayon, dahil meron po tinatawag na bautismo ng Espiritu Santo, ano ba yung layo nilang bakit sila nabaptize? Number one, yung mga apostles, why were they baptized with the Holy Spirit? Bakit sila nabautismoan ng Espiritu Santo? Siyempre, bakit may layunin po yan? Hindi naman gagawin ng Diyos sa isang bagay kung walang layunin. Sa kaso po ng mga apostles, ito makikita natin. Sa Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power, sabi sa atin, when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Ibig sabihin, pagka nabaptize sila with the Holy Spirit, sila tatanggap ng kapangyarihan. So, saan galing kapangyarihan? Sa Espiritu Santo. Pag sila nabaptize with the Holy Spirit, they will receive power from the Holy Spirit. At yan ang kapangyarihan na yan ay magbibigay kapangyarihan sa kanila para sila maging saksi. Una-una sa Jerusalem, tapos sa Judea, tapos sa Samaria, tapos hanggang sa kauliw-langgana ng lupa, and to the end of the earth. So yun yung makikita natin dito mga kapatid. Sila yung magiging saksi.
Ano yung saksi? They'll be witnesses of the death, burial, and resurrection of the Lord, which is the gospel. So ipapangaral lang yung ebanghelyo ng mga apostol dahil sila magkakaroon ng kapangyarihan galing sa Espiritu Santo. Masinin po natin, bago nangyari, sila ay takot na nagtatago, di ba? No, sa Acts chapter 1. Pero nung sila ay nabautismo ng Espiritu Santo, sila nagkaroon ng kapangyarihan at sila ay pinangaral ng ebanghelyo. Noong po sa Acts chapter 2, nung nangyari doon, there was a miracle. Ano yung miracle doon? Nagsalita sila ng wika na mga kausap nila, di man nila pinag-aralan. Coming from the Holy Spirit, mga kapatid. Yun ang makikita natin. Dito po, anong layunin nun? Para sila makapangaral ng ebanghelyo. Pasinin po natin ang context. Ang mga apostol po ay mga ordinaryong tao lang. 11 mangingisda at isang tax collector. Sila yung mga klaseng tao na walang influence sa lipunan ng mga Hudyo. At sila ay binigyan ng napakahalagang kautusan na ipangaral ng ebanghelyo sa buong sanglibutan. Very important responsibility, di ba? So, preach the gospel. Pinangaral nila yung ebanghelyo sa araw na yun. Dito pasahin natin sa Acts chapter 2, verse 32. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos. At tungkol dito yung mga saksi kaming lahat. Ang resurrection, ang conclusion ng kamatayan ng Panginoon. Kung siya namatay, nilibing at tampungin na muli. So, ipinangaral ng mga apostles ang ebanghelyo sa Acts chapter 2. Pagkatapos silang mabautismohan ng Espiritu Santo, tumanggap sila ng kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo at sila pinatubay ng Espiritu Santo sa buong katotohanan. Sila nagsasalita, pero kailan sinasabi ay hindi galing siya kailang sariling kaisupan, kundi galing sa Espiritu Santo. At nagkaroon ng pagkakataon, may pangalan ng ebanghelyo sa lahat ng mga tao na galing sa bawat bansa. Sa ilalim ng langit, they preach the gospel to every nation. Yun po sa ang kanilang utos na binigay ng Panginoon sa kanila, doon po sa Matthew chapter 28, verse 19. Ano po? Basahin natin. Kaya sa paghayo ninyo, gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Doon sa Mark 16, verse 15, ganoon din po makikita natin. Bawat nilalang naman ang nakasulat. Ano po? Ito po ang ating babasahin. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanglibutan at yung ipangalan ng ebanghelyo sa lahat ng dinikha. So, kailang kautusan ay sa buong bansa sa lahat ng mga nilalang. Sa kanilang sariling kapangyarihan, hindi nila magagawa yun. Unang-una, ano ang kailang confidence na ipangaral mong ebanghelyo sa lahat ng mga bansa? Kung iniisip mo na kay isang mangingisda lamang, o si Matthew ay isang tax collector, na kailang reputasyon na hindi maganda sa lipunan ng panahon na yun. Paano maniniwala yung mga tao? So ito yung dahilan bakit siya nabaptize with the Holy Spirit. Magkakaroon sila ng kapangyarihan na ipangalan ng ebanghelyo, hindi galing sa kanilang sariling kaisipan, at makagawa sila ng mga himala para mapatunayan ng kailang sinasabi ay galing sa Diyos. Ang kapangyarihan po ng mga apostles, number 1, sa Mark chapter 16, verse 17 to verse 18. Tignan po natin. Basahin po lang sa ating wika. Ano po? Sa Mark 16, 17, basahin natin. Mark 16, 17, ano po? Hanggang 20. At ang mga tandang ito itataglay ng mga nananampalataya sa paggamit ng aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay ahawak ng mga ahas at kung makakainom sila ng mga bagay na nakamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay gagaling. Ito yung sinabing kapangyarihan ng mga apostles. Ito ba ay nasa mga apostol? Tingnan natin. Doon sabi po, hawak siya ng ahas at di sila mamamatay. Pumunta tayo sa Gawa, chapter 19. Ano po? Si Apostle Paul, sila po ay nagkaroon ng shipwreck at sila nakarating sa lugar na tinatawag na Melita. Melita, ano po? Kaya tingnan muna natin sa chapter 9, 12 to 13. Ito po yung mga magpapagaling na may sakit. Kaya nang mga panyo o mga tapis na napadikit sa kanyang katawan, si Apostle Peter,
ay dila sa mga may sakit na wala sa kanilang mga sakit at lumabas sa kanilang masamang espiritu. Ngunit may ilang mga Hudyong pag-alaga na nagpapalayas ng masamang espiritu ang nangahas na bigkasin ang pangalan ng Panginoon Jesus sa mga may masasamang espiritu at sinasabi, inuutusan ko kayo na sa pamagitan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. Pero hindi wala silang pangyarihan, di ba? Pero yung mga si Pedro, madikit lang sa kanya, sila po ay gumagaling. Yun ay kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo. Doon nga po sa Acts chapter 2, verse 1 to 11, sabi po rin, they will speak with new tongues. Sila magsasalita ng mga bagong wika in the sense, sila magsasalita ng mga wika na iba na pinag-aralan. Ayon sa binigay siya kay Espiritu Santo. Nang dumating araw ng Pentecoste, silang lahat ay nagkatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang gugong na gaya ng isang umahagibis na ahing malakas. At pinuno nito ang buong bahay kung saan sila nakaupo. Sa kanila ay may nagpakitang para mga dilang apoy na naahati at tumalapag sa bawat sa kanila. Sila lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita ng iba't ibang mga wika ayon sa pinagkalob sa kanilang espiritu. Noon ay may mga naninirahan sa Jerusalem ng mga reliyosong Hudyo buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Dahil sa ugong na ito ay nagkatipon ng maraming tao at nagkagulo sapagkat narinig nilang bawat isa nagsasalita sa kanilang sariling wika. So ito pong tongues, ito may mga wika ng mga tao. Ito'y katunayan na intindihan ng mga nagkatipon doon na sa kanilang sariling wikang kinamulatan. Sila'y nagtaka na mangha at nagsabi, tignan ninyo, hindi ba mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Paano narinig natin ng bawat sa atin ng ating sariling wikang kinagisnan? At binanggit po sa chapter 9 hanggang verse 11 ang mga pinanggalingan nila. Mga Kreto sa verse 11, mga Kreteo, mga Arabe, ay narinig natin nagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga makapangyarihang gawa ng Diyos. So sila nangangaral. Ito ang miracle dito. Nangangaral sila sa mga wika, hindi nila pinag-aralan, kundi sa mga wika binigay siya ng Espiritu Santo. Miraculously, di ba? So yun, nandun sa mga apostol. Nakatapos dito po sa 28, ito yung binabay ko kanina na po. Nung si Apostle Paul ay na-shipwreck sa lugar ng Malta, na ngayon sa isang bansa sa dagat Mediterranean, Mediterranean. Yun po isang maliit na island na isang bansa, na independent country, Malta. Dati po itong kolonya ng Great Britain. Dito po sa 28:3-6. Ngunit pagkatapos matipon ni Pablo ang isang bigkis na kahoy at may lagay sa apoy, lumabas ang isang ulupong dahil sa init at kumapit sa kanyang kamay. Na makita namang katutubo ang hayop na nakabitin sa kanyang kamay, ay sinabi sa isa't isa, tiyak na mamamatay taong ito. Kaya siya nakatakas sa dagat, gayon may hindi binayaan ng katarungan na siya mabuhay. So inaasahan nilang mamamatay dahil ulupong yun . Sa verse 5, ngunit pinagpag niya ang hayop sa apoy at siya hindi nasaktan. So tama ang sinasabi po rito sa Mark 16. Si Apostol Pablo po ay isang apostol, di ba? Sabi po rito, they will take up serpents, pero hindi sila mamatay. Si Apostle Paul, kinuha yung serpent at hindi siya namatay. Sila po ay nakapagpapagaling na mga may sakit. Sabi po rito, doon po sa verse 18, they will lay hands on the sick and they will recover. Kanya. Dito po sa Gawa chapter 3, may isang taong pilay mula sa tiyan ng kanyang ina. Yun ay isang sakit. Yun ay isang paralysis. Sakit po yan. Tingnan natin. Isang araw, sina Pedro at Juan ay pumanik sa templo sa oras ng panalangin na ikasyam ng oras. So, ibig sabihin, ikasyam, ito po ay alas 3 ng hapon. Kasi nagbibilang sila ng oras mula sa alas 6 ng umaga. At may isang lalaking lumpo mula sa pagkapanganak, ang noon ay ipinapasok. Araw-araw sila ay nilalagay nila sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa mga pumapasok sa templo.
Nang nakita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Ngunit pagtitig sa kanya ni Pedro kasama ni Juan, ay sinabi, tignan mo kami. Itinuon niya ang kanyang pansin sa kanila na umaasang mayroong tatanggapin mula sa kanila. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan sa Kristo, taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya tinindig at agad na lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Siya lumukso, tumayo at nagpalakad-lakad. Pumasok siya sa templo na kasama nila, lumalakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Tingnan po niyo, siya hilay mula sa pagkapanganak. Ito po ay kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamagitan ng mga apostol. Hindi lang po lumakad yung tao yun. Tumuntag pa. Sa Acts chapter 9, basahin natin. 39 to verse 43. Kung di po nagkakamali, ito po si Tabitha. Ano po? Dito po sa 39 ng Acts chapter 9. Ano po? Na natin. Kagad tumayo si Pedro at sumama sa kanila. Pagdating niya, kanilang inihatid siya sa silid sa itaas. Lahat ng mga babaeng balo ay nakatayo sa kanya tabi at umiiyak. At ipinakita ang mga kasuotan at iba pang damit na ginawa ni Dorcas ng Save Buhay Ba. Ito po yung Dorcas nito ay kinatawag din pong Tabitha. Pinalabas silang lahat ni Pedro at pagkatapos siya lumuhod at nanalangin, bumalik siya sa bangkay at kanyang sinabi, Tabitha, bumangon ka. Iminulat niya ang kanyang mga mata at na makita niya ni Pedro ay naupo siya. Iniabot ni Pedro ang kanyang kamay at siya tinindig. Pagkatapos tawagin ng mga banal at ng mga bayang-balo, siya iniharap nilang buhay. Ito'y napabalita sa buong Yopa at marami ang nagsisampalataya sa Panginoon. So tingnan nyo, yun ay patay na. Pero nabuhay pang muli dahil sa kapangyarihan na galing kay isang apostol. Dito po sa chapter 9, 33 to 34. Doon natagpuan niya ang isang lalaki ng pangalan Aeneas na 10 at 8 taon nang nakaratay. So ito may sakit. Sinabi sa kanya ni Pedro, Aeneas, pinapagaling ka ni Jesucristo, bumangon ka at ayusin mo higaan. Agad naman siyang bumangon. So agad siya bumangon. Dito po sa Gawa, chapter 19, ano po? 19, verse 11 and 12. Gawa ang Diyos ng mga di pangkaraniwang himala sa pamagitan ng mga kamay ni Pablo. Kaya't na ang mga panyo o mga tapis na patikit sa kanyang katawan ay dinila sa mga may sakit na wala sa kailang mga sakit, labas sa kailang masamang espiritu. Katulad din ng kapangyarihan ni Apostle Peter. So ito ay makikita natin nasa mga apostol. Sapagkat sila tumanggap ng kapangyarihan galing sa Espiritu Santong sila mabautismuhan. Dito po sa Hebrews chapter 2, 3 to 4, na po, basahin natin sa ating wika. Dito po si Hebreo, chapter 2, 3 to 4. Binabanggit po itong mga bagay na ito. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ng ganitong kadakilang kaligtasan? Ito ay pinahayag ng una sa pamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin na nakarinig sa Kanya. Sila ba'y nakarinig sa Kanya? Hindi ba yung mga apostol? Na parang pinatutuhanan din ng Diyos sa pamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at iba't ibang himala at ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa kanyang kalooban. So, mayroong kapangyarihan na ibinigay ang Diyos sa mga apostol nang sila nabautismuhan ng Espiritu Santo. Ito po ay upang may pangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapan. Yung makikita natin. Kapag ipinatong ng mga apostol ang kailang mga kamay sa isang Kristiyano, yung pinatungan nila ng kamay ay tumatanggap ng kaloob na galing sa Espiritu Santo. When the apostle laid their hands upon a Christian, they impart gift from the Holy Spirit. Yung makikita natin, so, nung sila na-baptize with the Holy Spirit, nagkaroon din silang kapangyarihan pag pinatong kailang kamay sa isang Kristiyano, tatanggap ng kaloob yung Kristiyanong yon na galing sa Holy Spirit. Ito po sa Gawa, chapter 8, 14 to 17. Ano po?
So magkadugtong po yung dalawa. Ano po? Dahil yung laying of hands measure ay nasa kapangyarihan lamang ng mga apostol na dahil sila baptized with the Holy Spirit. Pag hindi ka na-baptized, yung ibang mga ngaral na lamang na hindi mga apostol, wala silang kapangyarihan gano'n. Yun po sa Gawa, chapter 8, 14 to 17. Ito po yung makikita natin na sa Acts chapter 8, verse 12, si Felipe, nangaral po sa Samaria, marami siya na-baptize. Dahil siya gumawa ng mga himala, ano po? Na marami siya na-baptize. Marami siyang palataya at na-baptismuhan. Pero pansinin natin, si Felipe ay isang mangangaral, isang evangelist, hindi po siya apostol. Now when the apostles, tandaan natin sa Acts chapter, nagsipangalat ang lahat ng mga kapatid. Ang natira lamang sa Jerusalem ay mga apostol. Now when the apostles were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them, who, when they had come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For as yet he had fallen upon none of them, they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid hands on them and they received the Holy Spirit. So, ibig sabihin, tinanggap nila ang Espiritu Santo po isang metonymy. Binanggit po na tinanggap ng Espiritu Santo, pero ang ibig sabihin, tumanggap ang mga taong ito na pinatungan din ng kamay ng mga apostol, si Apostle Peter at saka si Apostle John, ng kaloob na galing sa Espiritu Santo. They receive gifts from the Holy Spirit. Na makikita natin kung ating ikukumpara doon sa Acts chapter 19, mga kapatid. Acts chapter 19. Ito naman, nakatagpo si Apostle Pablo ng mga kapatid, mga disciples na taga-Ephesus. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them and they spoke with tongues and prophesied. Now, the men were about 12 in all. So, dito ko kumpara na sa Acts chapter 8, nang ipatong naman kamay ni John at ni Pedro, tinanggap ng Holy Spirit, kayo din sa Acts chapter 19. Ito yung mga bakaloob na galing sa Holy Spirit, yung makikita natin. This is Romans chapter 1, verse 11, ito rin po si Apostle Paul. Si Apostle Paul, tulad ng ating, naalala po yung ating pinag-aralan, hindi pa nakarating sa Rome. So, sinulatan niya gusto niyang makarating doon. Bakit? For I long to see you that I may impart to you some spiritual gift so that you may be established. So, yun din po sa pamamagitan ng isang apostol, tatanggap ng kaloob na galing po sa Espiritu Santo. Sa 2 Timothy, chapter 1, verse 6, pinatungan ng kamay ni Pablo si Timoteo at siya rin po tumanggap ng kaloob. Basahin natin. Sa 2 Timothy, chapter 1, dito po sa verse 6. Therefore I remind to stir you up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. So tumanggap rin po ng kaloob na galing sa Espiritu Santo ng patungan ng kamay ni Pablo si Timoteo. So ito pong mga apostol na tumanggap ng kapangyarihan ng sinabautismohan upang makapangaral sila ng Ebanghelyo. Sila po ipapatubayan ng Espiritu Santo sa buong katotohanan at papatunayan nila ang kailang ipinangaral sa pamamagitan ng mga tandang kalakip na kanilang gagawin. Tulad po sa Mark chapter 16. Ano po? Ulitin lang po natin. Mark chapter 16. Verse 20. Ito po pinakauling talata. Sabi nito, sa verse 19. So then, after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. Ito po is Acts chapter 1, actually. And they went and out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. So mga tweet, meron sign na kasama ng kailang pangangaral. Yun ay miracles. Doon po sa Hebrew chapter 2, verse 2 to 4, binasa po natin kanina, ngayon din po ang ating makikita. Pinatunayan ng mga apostol ang mga bagay na kailangan narinig sa ating Panginoon sa pamagitan ng mga tanda, mga
gawang makapangyarihan at mga kababalagan. Basahin natin. Hebrews chapter 2. Ito po ang ating mababasa. Hebrews 2, ano po? Pagka medyo nagkakaedad po, baka na tayo magbukas ng Biblia. Ito po, mga kapatid. Hebrews chapter 2. Verses 3 to 4. How shall we escape so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed to us by those who heard Him? Yun nakarinig sa mga apostol. Sa ating Panginoon, sino yun? Ang mga apostol. God also bear witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit according to His own will. Sana sa Tagalog para malumalag po sa atin. Ano po? So, Hebrews chapter 2. Ito po ang ating... Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ng ganitong kadakilang kaligtasan? Ito ay pinahayag noong una sa pamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin na nakarinig sa Kanya. Kapag pinatutuhanan din ng Diyos sa pamagitan ng mga tanda at ng mga kababalagan at iba't ibang himala at mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa Kanyang sariling kaloob. Pinatunayan ng mga apostol sa pamagitan ng mga tanda, kababalagan at iba't ibang himala at mga kaloob ng Espiritu Santo ang salitang galing sa Diyos. Yun ang makikita natin. Yun ang apostol. Paano naman si Cornelius? The household of Cornelius were baptized with the Holy Spirit sa Acts chapter 10 at saka sa Acts chapter 11. Dito po sa 11, 16, 17, binasa po natin kanina. Nung sa Acts chapter 10, ang tunay pangyayari. Sa Acts chapter 11, ito yung kinikwento po ni Apostle Peter sa mga kapatid sa Jerusalem. Basahin natin sa pagkukwento po ni Apostle Paul o Apostle Peter. 16. At naalala kong salita ng Panginoon kung paano sinabi niya si Juan ay nagbautismo sa tubig subalit kay mabautismo ng sa Espiritu Santo kung ibinigay sa kanilang Diyos ang gayon ding kaloob na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin ng tayo nanampalataya sa Panginoon sa Kristo, sino ba ako na makadlang sa kanila? So sila ibinautismuhan ni Pablo, di ba? Sa verse 18, nang marinig nila mga bagay na ito, tumahimik sila at nalahati ang Diyos na sinasabi, kung gayon binigyan din ng Diyos ang mga hentil ng pagsisisi patungo sa buhay. So, ibig sabihin, ang dahilan ng pagkabautismo ng sambayan ni Cornelius ay para mapatunayan sa mga Hudyo na kahit ang mga hentil ay meron na rin pagkakataon na makapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo. Tinanggal po ang prejudice ng mga Hudyo laban sa mga Gentiles. Bago po nangyari ang bagay na ito, yung mga Hudyo, hindi sila nangangaral sa mga hentil. Nangangaral lamang sila sa mga Hudyo. Dito po sa Gawa chapter 11 verse 19. Samantalang ang mga nagkawatak-watak, no sa Acts chapter 8 po binabanggit, dahil sa pag-uusip na nangyari kay Stephen, ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus, at sa Antioquia na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. So ipinangaral lang po sa mga Hudyo ang Ebanghelyo bago po itong pangyayari na si Cornelius at ang kanyang sambayan na mga hentil ay nabautismuhan ng Espiritu Santo. So hindi mo napakapayak po ng pag-aaral na ito. Napakasimple lang. Yung mga apostles, kaya sila nabaptize with the Holy Spirit, number one, ito'y pangako sa kanila. At upang sila tumanggap ng kapangyarihan hanggang sa Espiritu Santo upang may pangalan ng Ebanghelyo. Sa John chapter 16 verse 13, sila ipapatubay ng Espiritu Santo sa buong katotohanan. At hindi lamang yun, para mapatunayan din nila na itong sinasabi nila, pinapangaral nila, na ipinag ng Espiritu Santo ay mapatunayan nila na ito'y galing sa Diyos. At dahil sa pagkakataon na yun, ang iglesia po'y bago pa lamang at ang buong kalooban ng Diyos hindi pa naipakayang. Binigyan din sila ng kapangyarihan ng Diyos, ng Panginoon, na pag pinatong nilang kailang kamay sa sino man na Kristiyano, itatanggap yung mga Kristiyano yung ng kaloob na galing sa Espiritu Santo. So makikita natin yung baptismal measure, walang taong kasama doon. Ang nagbabautismo sa bautismo ng Espiritu Santo ay ating Panginoon. Walang taong nagbabautismo roon. Doon sa laying of hands measure,
ang nagpapatong ng kamay ay walang iba kundi mga apostol. Mga apostol lamang at wala nang iba. Kung ika'y tao at hindi ka apostol, wala kang bahagi doon. Sa kasulukuyang panahon, at hindi po maitatatwa ito ng mga gumagawa nito. Yun po mga pastor ang nagpapatong ng kamay upang tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo ang mga kaanib nila. Hindi po yan ang sinasabi sa Biblia. Tandaan po natin doon sa Acts chapter 8, nandun si Philip na isang mangangarap. Philip the Evangelist, nandun doon. Bakit kailangan pang ipatawag si John at Pedro? Bakit kailangan suguin pala si Pedro at si Juan sa Samaria upang ipatong nila kailangang kamay at ang mga Kristiyano roon ay tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo kung meron din naman kapangyarihan ng isang mangangaral na katulad ni Felipe. In other words, walang kapangyarihan si Felipe na pumatong ng kanyang kamay sa sino mang Kristiyano at tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Yung mga apostol lamang may ganong kapangyarihan. Tanong, meron pa bang apostol ngayon? Wala na. So, sino pang papatong ng kamay ng isang apostol upang tumanggap pa ng kaloob ng Espiritu Santo? Wala na rin. So, in other words, wala na rin kaloob ng Espiritu Santo. Kung ang pinag-uusapan ay miraculous gifts of the Holy Spirit. Di ba? Di ba maliwanag po yun mga kapatid? Yung mga nagsasabing meron silang kapangyarihan ngayon, actually, wala silang kapangyarihan. Yun ay claim. Pero actually, wala. Makikita natin lahat ng mga sakit na pinagaling ay verifiable. Pilay mula sa pagkapanganak. Lumakad, so napatunayan na may himalang nangyari. Yung mga may sakit, nadaiti lamang sa damit ni Pedro at ni Pablo, sila ay gumagaling. At pinalabas ang mga masamang spirito. Yun ay verifiable. So ito yung mga sakit na talagang mapapatunayan mo na may sakit. At napagaling. Si Apostle Paul, siya po'y nakagat ng ulupong, viper, na isang mabaksik na hahas. Ano po? Tingnan natin na po. Dito po sa English, ano po, Acts chapter 28. Anong klaseng ahas po yun? Sa Tagalog, ulupong. So, yun ay mabaksik na uri na viper. Sa viper. So, po isang uri makamandag na hayop, ahas. Namatay ba si Apostle Paul? Hindi. Meron po mga, kung gusto nyo i-research sa Google, may mga Pentecostal preachers, meron sila tinatawag na snake handling worship, snake handling. Hawak sila ng mga makamandag na ahas. Maraming mga recorded instances nakagat ng pastor o mga ngaral ng ahas na siya namatay. Bakit? Wala siyang kapangyarihan. Si Apostle Paul nakagat ng viper, ng ulupong, hindi siya namatay. So, meron siyang tunay na kapangyarihan sapagkat siya nabautismohan ng Espiritu Santo, di ba? May necessary inference. Sapagkat siya isang apostol. So, sa kabay naman ni Cornelius na hindi naman po mga apostles, pero sila po ay mga Hudyo, ay mga Gentil, ito ay ginamit ng Diyos. Pinakita niya, ang mga Hudyo ay nabautismo ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga apostol. Yung mga Gentil, nabautismo rin sila ng Espiritu Santo sa pamamagitan sa kasabay ni Cornelius. So kung pareho sila baptized, may Hudyo at mga Gentil ng Holy Spirit baptism, so in other words, kung yung mga Hudyo may karapatang maligtas, yung mga Gentil din ay meron. Yan ang purpose ng bautismo ni Cornelius. Hindi upang tumanggap ng katulad ng kapangyarihan ng mga apostol dahil yun po isang apostol lamang. At si Cornelius ay hindi isang apostol. Siya po isang Gentil. Ginamit po yung pagkakataon na para matanggal yung prejudice ng mga Hudyo laban sa mga Gentiles na kahit bago po rin sa chapter 11 verse 19, hindi sila nangangaral sa mga Gentil. Nangangaral lamang sila sa mga Hudyo. Na mangyari po yung pagkakataon na yun, tinabalita, natanggal yung prejudice, so nagsimula sila mangaral sa mga Gentil. Makikita na si Apostle Paul. Si Apostle Peter nagsimulang mangaral sa mga Gentil, pero eventually, si Apostle Paul ang apostol sa mga Gentiles, siya pong naging mangangaral sa lupain ng mga Gentil. Pakikita po natin, kung tayo po ay bukas na nag-aaral sa Biblia, hindi mahirap maintindihan po yan.
Nung kami po, dalawa ni kapatid ko, si Brother Ronnie, nung kami, na bago pa lamang na bautismo, pareho kami sabay na baptize. Ano po? February 1981. Nung ako'y na-baptize. Nakalimutan ko lang po eksaktong araw nung kailan na-baptize. February 1981. Ako si Ron na-baptize with the Holy Spirit. Nung panahon na yun, kami po ay masipag na nag-aaral dahil excited kami ng bagong bautismo. Ang una namin napag-aralan na yung bautismo ng Holy Spirit. Dahil nakakita po kami ng aklat na isang pag-uusap o debate sa pagitan ng isang Pentecostal preacher na ang huling pangalan Batts, BATTS. At ang isang gospel preacher na pangalan ay Harold Saint. So in a Saint Batts debate. Napakaganda po nun. Yung ulang-una, baptism of the Holy Spirit, ang unang bahagi ng debate. At yung naging affirmative, yung Kristiyano, ang kanyang naging proposition ay tungkol sa bautismo, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. So obviously, yung grupo ni Batts ay hindi naniniwala bautismo ay para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Ang nakita namin doon, dahil iniram lang po namin aklat na yun doon sa kapatid dyan sa may Moncada Tarlac, ano po, kay nasirang Brother Naing, pero patay na po siya ng panahon na yon. Meron silang parang maliit na library ng mga aklat na pwede kong humiram para siya babalik mo. So nahiram po namin yun sa pamagitan ng Brother Gamit na siya nagbaptize sa amin. So pinag-aralan po lang. Pisinerox namin yung chart ng debate. At doon marami kami natutunan. Nakita namin itong katotohanan na ito. Sa unang pa lamang ng bahagi ng aming pagiging Kristiyano. At hindi na mahirap maintindihan. Dahil ito ay tinuturo sa Biblia. In other words, yung mga nababaptize with the Holy Spirit, they are not baptized with the Holy Spirit dahil pinapatuwa sila ng kamay na maaral nila. Wala tayo makikita gano'n sa dalawang pagkakataon na nabaptize with the Holy Spirit, di ba? Tingnan sa Acts chapter 2. Ang unang pagkakataon, baptized with the Holy Spirit. Meron bang taong involved dito? Na binautismuhan sa Espiritu Santo yung mga apostol? Wala. Basahin natin. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Meron bang tao dito nagpatong ng kamay sa mga apostol? Wala. Bigla na lang sila nabaptize with the Holy Spirit. Ganon din po sa chapter 11. Basahin natin. Yung pinapalagi na pinaulit-ulit basahin, ano po? Verse 15, ano po? Basahin natin. And as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them as upon us at the beginning. Pinatungan ba lang kamay ni Pedro yung mga Cornelius? Hindi. Bigla lang sila bumagsak ng Espiritu Santo sa kanila. They were baptized with the Holy Spirit. No human baptizer. So yung makikita natin, mali po yung pagpapatong ng kamay ng preacher para ka mabaptize with the Holy Spirit. They are confused between the baptismal measure at saka yung laying on the hands of the apostle hands measure. Nagkakompis sila doon. Hindi magkapare yung dalawa. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Meron po ba kayong mga katanungan mga kapatid sa ating pag-aaral? Wala akong nakikita ang tanong. Puro po pagbati po ito. Ano po? Pagbati ng ilang mga kapatid. Na-delay po tayo konti kasi nag-uusap kami ni kapatid na Raul sa telephone. Medyo umaba ang usapan. Lalampas po yung oras. 8:03. Tapos nakita ko nung ginawa ko lang po yung setting para magkaroon tayo ng live preaching. Hindi ko nailagay sa public. Nakalagay only me. Sa walang pwedeng makakita lang. Wala. So, pinatay ko po yan at nagsimula ako muli. Kaya nagsimula tayo alas 8:06 ng gabi. Ano po? Ang pinakamagandang paraan pag nakikipag-usap tayo sa mga Pentecostal o born again is a challenge. Patunayan nila kailang kapangyarihan. Pwede ba magkaroon sila ng kapangyarihan o paggaling? Sa pamamagitan pagpatong ng kailang kamay sa may sakit? Eh, yung problema ganito, masakit ang ulo ko kanya. Nakikita mo ba yung sakit ng ulo?
Hindi katulad ng pilay mula sa pagkapanganak. O mga may sakit talaga. Ay, may sakit sa ulo. Hindi mo nakikita yun. Paano mo nalaman pag binatungan ng kamay na wala yung sakit ng ulo mo? Hindi mo malalaman yun. Yung mga miracles done by the apostles, verifiable po yun na sila'y gumaling. Di ba? May sakit, yung pilay mula sa pagkabata, araw-araw doon sa uh, gate na tinatawag na beautiful. Alam, kilala siya ng mga tao at binibigyan siya ng limos. Tapos bigla lang makikita yung tao yun na pilay mula sa pagkapanganak. Bigla siyang lumundag at lumakad. Well, that's the miracle. Ganun. Meron akong nakikita sa TV, ano po, hindi ko nababangkitin yung programa. Sabi, in the name of Jesus, rise up and walk. Yung pumasok po yung tao, na-stroke siya. So, paikay ka paglalakad niya. Paikay ka. Tapos nakarating siya yung tablado, sinabihan siya nung TV evangelist, sabi niya, in the name of Jesus, kanya. Walk. Paglabas niya, umihika pa rin siya. Saan ang pagpapagaling doon? Wala. Kiniklaim lang nila that they have the power of healing with miracles, but actually wala silang actual na kapangyarihan tungkol sa mga bagay na yun. So, bukas po ang ating titignan ay tinatawag nating indwelling measure of the Holy Spirit. Ito rin po isang confusing na paksa dahil may mga tao naniniwala na tayo raw po ay tumataan daw po sa atin ng Espiritu Santo. Ang unang mga grupo ng mga sumasampalatayang ganon ay ang mga Calvinist. Dahil kinakailangan pumunta sa kailang Espiritu Santo upang mabuksan ang kailang kaisipan na unawaan nilang salita ng Diyos at sila sumampalataya. So, kinakailangan pumunta kailang Espiritu Santo kanya. At yun namang iba, yung mga Pentecostal, naniniwala rin po sila na naninirahan sa kailang Espiritu Santo upang magkaroon silang kapangyarihan galing sa Espiritu Santo. Yun po ba ito totoo? Sinuturo ng banal salita. Ang makikita natin, hindi, meron tayong hint kahapon. Ang Espiritu Santo sa kasulukuyang panahon ay gumagawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So in other words, by necessary inference, well, hindi siya naninirahan sa tao o sa isang Kristiyano. Hindi siya naninirahan literally. Bukas po, yun ang ating may paglilingkod sa ating pag-aaral. Parang wala pong tanong, ano po? Pag walang tanong, paulit-ulit lang, parang replay. Paulit-ulit nga, di replay. Pag walang tanong, tatlo po ang posibilidad niya. Number one, naunawaan po natin. Pangalawa, wala tayong naintindihan. Pangatlo, gusto natin matulog. Dahil ano na eh, anong oras na ba? Alas 9 na, alas 9 ng 9:03 ng evening, ganyan. So wala lang po tayong tanong. Dito po natin, ibigay natin ng pakilang
inspired ng mga awit. Kaya po rin ni Brother Randy Calilong Celis. Romans chapter 10 verse 15, hindi raw pwedeng mangaral kung hindi kasinugo. Ang mga lalaki nila kailangan na ma-ordain bago mangaral. Ito ang talata ang kinukuha nilang otoridad. May dalawang denominasyon sa Pilipinas ang gumagamit dito. Alam po natin, magkapangalan pa yung dalawang denominasyon na yun. Tingnan po natin ang konteksto ng Romans. Ang problema po ng mga nagkakaroon po ng maling turo ay dahil sa hindi nila ginagamit yung tamang context. Ano po? Kaya napakahalaga po ng unawain natin ang talata sa kanyang context. Ang pinag-uusapan po sa Romans chapter 10 ay ang kung paano ka tatawag sa Panginoon. Sapagkat sa Romans chapter 10 kanya, verse 9 and 10, ano po? That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you'll be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Ito pong Romans chapter 10 ay patungkol po sa kaligtasan. Doon sa unang talata, binabagit ni Apostle Paul ang mga kanyang mga kababayan mga Hudyo hindi ligtas. Hindi sa verse 1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. Bakit di sila naligtas? Sa ikalawang talata, meron silang pagmamalasakit sa Diyos. Pero hindi ayon sa kaalaman. Ganyan. Sabi nga po rito, basahin na sa Tagalog para mas maintindihan po natin. At meron po kung Biblia Tagalog dito, meron po akong Biblia English. Actually, marami tayong Biblia rito. Magkapatid, ang nais na aking puso at ang dalahin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila, ay sila'y maligtas. Ako'y nagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Bakit hindi ayon sa kaalaman? Sapagkat makapagpapatotoo, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos, at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi siya napasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kinawian ng kautusan upang matuwid ang bawat sumasampalataya. Sa ibang Hudyo po, hindi po sila naligtas dahil mali ang kailang kaalaman. Mali bang kaalaman nila dahil malayo sa kanila ang katwiran ng Diyos? Hindi, malapit lang sa kanila. Sa verse 8, sabi nga po rito, what does it say? The word is near you in your mouth and in your heart. That is the word of faith which you preach. So hindi ibig sabihin na itong mga Hudyong ito hindi naligtas dahil hindi nila narinig ang salita ng pananampalataya. Ito'y aming ipinangalan, sabi ng Apostle Paul. Kaya sa verse 9, that if you confess with your heart, with your mouth, the Lord Jesus, and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. At talagang tayo niligtas ng Panginoon. Verse 12, for there is no distinction between the Jew and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon him. So kailangan tayong tumawag sa Panginoon. We have to appeal to the authority of Christ. So nang ibig sabihin ng calling on the name of the Lord. Hindi amen, praise the Lord. Hindi nang ibig sabihin ng Pablo. Calling on the name of the Lord is appealing to the authority of the Lord. Kanya. Pero sabi rito, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. So sino man tumatawag sa pangalang Panginoon ay maliligtas. Sino man nag-a-appeal sa autoridad ng Panginoon ay maliligtas. Pero ito yung tanong. Ito'y tandaan natin sa panahon na yon, magiging nangaral sa mga Hintil, hindi nila kilalang Diyos. Dahil meron sila ibang mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi rin sa verse 14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? Paano ka mag-a-appeal sa otoridad ng Panginoon? Hindi ka naman sumasampalataya sa Panginoon. Hindi mo siya kilala. Ngayon, and how shall they believe in Him of whom they have not heard? Paano sila masasampalataya kung hindi nila napakinggan? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? Sino yung sinutukoy dito? Yung mga apostol. Sila yung kauna-una nangaral ng Ebanghelyo. Pag hindi sila yung sinasabi, sinugo, sent. Ang ibig sabihin ng apostle, one who is sent. Apostolos, one who is sent.
Anong sila ginamit na salita? Unless they are sent. So, sino tutukoy dito? Yung mga apostol. Hindi tayo. Sila yung kauna-una nangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. So, ito yung sinugo ng Panginoon. Hindi sila sinugo ng iglesia. Sila yung sinugo ng Panginoon. Upang sila makapangaral. Sabi nila, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. So, dito tumutukoy sa katotohanan that we have to be ordained para tayo makapangaral. Ito ay tumutukoy sa mga apostol na sinugo ng ating Panginoon para may pangalan ng Ebanghelyo sa kauna-unahang pagkakataon upang ang mga Hentil, upang ang mga Hudyo ay tumawag sa Panginoon at sila'y maligtas. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Hindi po yung katotohanan kailangan mo-ordain ka bago ka makapangaral. Hindi na sinasabi ng talatang ito. Rafael Ortiz, yung mga ginawa ng mga apostol, umiiral pa rin daw hanggang ngayon. May inordinahang mga apostol na gumagawa dahil sinabi po sa Isaiah 53 sa kanyang mga sugat at latay ay nagsagaling tayo kasama daw doon ng mga sakit at karamdaman. Alam mo pinag-uusapan sa Isaiah 53? Latay ba ng katawan o latay ng ating kaluluwa? Namatay ba ang Panginoon para matanggal ang ating mga sakit o upang tayo maligtas? Basahin natin ang Isaiah 53. Sabi nito, was believe our report. Ito yung Romans chapter 10, di ba? Was believe our report. And to whom has the arm of the Lord been revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. Bakit siya malungkot? Bakit siya sanay sa kalungkutan? Tandaan na, ito ang Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos na walang kasalanan. Tapos na siya nabuhay sa paligid ng mga taong makasalanan. Tapos siya nalulungkot. And we hid as if it were our precious from him. He was despised and we did not esteem him. Surely has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem him stricken, smitten by God and afflicted. Akala ng mga tao, pinarusahan siya ng Diyos. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by stripes we are healed. Ano ba yung gustong gamutin sa atin ng Panginoon? Ang ating mga pagkakasala. Kaya namatay ang Panginoon para tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Yun yung sinasabi rito. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Sa ating mga physical na karamdaman o sa ating mga pagkakasala. So, mali paggamit nila sa talatang ito. Ito po, meron follow-up. Yung ibang pastor na nagpapatong ng kamay, nananalangin na iba't ibang wika sa mga may sakit, nabubuwal yung pinatungan ng kamay at gumagaling. Ewan ko ba kung totoo, dati kong Pentecostal, yung nakita ko sa mga nagpapatong ng mga kamay. Si Brother Raf na nagsabing hindi totoo ang ginawa nila eh. Sabi kasi ni Brad, ewan ko kung sila gumaling. So hindi kasi sure kung gumaling sila. Kung kumpara natin sa Bagong Tipan, sure na gumaling sila. Di ba binasa natin kanina? Sure talaga sila gumaling. Verifiable. Pwede mong patunayan. Para itong mga Pentecostal na ito na nagkukunwaring sila yung nagpapakinig na hindi totoo. Ito yung parang mga tao gumagawa ng aligasyon na walang katunayan. They make allegations without evidence. Kasalanan po yun. Dishonesty yun eh. Dishonesty rin yan. Kasi hindi naman talaga tunay na gumagaling yung pinatungan niya ng kamay. Bakit hindi natin siya testingin? Halimbawa, mayroong isang kapatid, mayroong isang tao na may cancer. Stage 5 cancer. Kung gumagala pa yung miracles, pwede mong pagalingin yun sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.
That's verifiable. Dahil lalo sa panahon natin ngayon, napakadaling i-verify po yan. I-x-ray mo yung katawan, o kaya CT scan mo yung katawan, makikita mo yung loob ng kanyang katawan. At pag pinatungan niya ng kamay, at nawala yung mga sakit sa loob, hindi gumaling. You can verify na sila gumaling. Pero ako, 100% sure, hindi sila gumagaling. O kaya, sila gumaling dahil pag-gamot din sila. Ganito ginagawa ng mga tao kulang ang mga tao may sakit ngayon na gustong gumaling. Na desperado gumaling, kuminsan. Magpapagamot sila sa doktor. So, meron silang gamot na iniinom. Tapos pupunta sila sa mga miracle worker, magpapato kayo lamang kamay ito. At tapos sila gumaling. Pero tandaan po natin ang keyword sa mga miracles ay kaagad, immediately. Hindi ka naghihintay ng oras o panahon. Doon sa oras yun, gagaling ka mismo. Hindi ganon. Ang nakikita natin sa mga Pentecostal, di ba? Wala tayong makita recorded, verifiable, na sila'y ginabaling. Wala tayong makita. Alam niyo kung mayroon talagang ganong klaseng sitwasyon, bakit hindi natin mababasa sa dyaryo yan? O kaya ba't di sila pumunta sa ospital at pagalingin ang mga may sakit doon? Yun ang pinakamagandang paraan para patunayan mo na may kapangyarihan na magpagaling. Pumunta ka sa ospital at pagpagaling ka doon. Kaya lang, ang problema, palalasin ka ng doktor. Pero hindi. Member po namin yan, kamo. Ipiprayer namin yan. Patuwang ko lang kamay, kamo. Kung may kapangyarihan ka talagang pa, gagaling yung tao doon. Actually, hindi totoo yun. Si Broderick at Choco, pumunta kami sa San Fernando noon. Yung isang babae doon na kaibigan ng isang kapatid, ay miyembro siya ng isang Pentecostal group. Na yung kailang head ng panahon na yun ay napunta sa malayong lupain ng Mindanao at na-stroke, nagkasakit. Sabi ng tao ito kanya, 2 beses na kanya ako pumunta sa ospital at nakita ko yung reject na ng doktor yung tao, napagaling ko kanya. Eh, kami dalawang brother, nakikinig lang kami. Sabi namin, maganda kung may kapangyarihan kang ganon. Bakit din niya pagalingin yung founder niyo? Na may sakit, na stroke sa kanan. Nagalit sa amin. Sabi, hindi ako nakikipagdebate sa inyo. Hindi naman po kami nakikipagdebate. Sinusundan lang namin sinabi niyo sana. Naniniwala nga kami sa inyo. Kung totoo yung sinabi niyo, pagkagawa din yung pagalingin yung founder niyo. Hanggang namatay yung founder, hindi man gumaling. Siyempre, wala silang kapangyarihan. Sabi ni Brother Randy, tama po ba kapatid, ang pagiging isang mangaral hindi sukatan ng matakas sa pinag-aralan para maging isang pagkabang mangaral sa Iglesia ng Panginoon? Definitely. Walang batayan ng pinag-aralan. Pinag-aralan ka, wala kang pinag-aralan. Gusto mong mangaral sa Panginoon, pagsikapan mong pag-aralan ng Biblia sa iyong sarili at sa tulong ng ibang mga kapatid, may hindi ka maging mangaral. Tanong, kung yan ay basihan ng pagiging mangaral, sino sa mga naging apostol maliban kay Pablo nag-aaral? Wala. 11 mangingisda at isang tax collector. Wala din sa 12 naging nag-aaral sa eskwelahan. Si Apostle Paul, dahil siya isang Pariseo, siya nag-aaral. Sa paan ng Gamaliel, nag-aaral yun. Pero yung mga apostol, di ba sila nag-aaral? Yun pa yung basihan ng pagiging mangaral. Kaya lang, may advantage yung may nag-aaral. May advantage ng kaunti ang may pinag-aaralan dahil mayroon siyang training, mayroon siyang disiplina sa pag-aaral. Kasi yung lahat ng mga nakapag-aaral, hindi naman natin binababa yung nag-aaral. Pero yung mga nag-aaral, tulad ko po, may nagkaroon ako ng pagkakataon ng pag-aaral. Yung training mo sa eskwela, ay may disiplina yon sa paano mo unawain ng binabasa mo sa tamang paraan. So, nakakatulong po yan sa pag-aaral sa Biblia. Pero hindi ibig sabihin na kailangan nag-aaral ka para kaysa maging mangangaral. Marami po mga epektibong naging mangangaral na hindi nakapag-aaral. Marami din nag-aaral na mangangaral na hindi epektibo. So, wala po sa pinag-aaralan yan. Meron yan sa pinag-aaralan mo yung Biblia. Kung pinag-aaralan po yung Biblia, matututo ka sa Biblia. Hindi rin kinakailangan mag-aaral sa Bible College. Hindi naman requirement din yun. Ako po, hindi naman ako nag-aaral sa Bible College. Ako'y nag-aaral sa
sa isang secular university, pero hindi ako wala pong experience sa Bible college. Hindi ako nag-aaral doon. Lahat ng nalalaman ko ay galing sa sariling pag-aaral ng Biblia. So, pwede mong pagtsagaan yan. Gamitin mo yung karunungan na natutunan mo sa eskwela, yung skill ng pag-aaral, makakatulong sa atin. Kung hindi po tayo nag-aaral, pwede naman tayong magpatulong sa isang kapatid na makakatulong sa atin para malaman natin mapag-aral sa salita ng Diyos. Diba? Pero hindi kinakailangan na tayo nag-aaral para sabihin na ikay maging epektibong mangaral. Ang pagiging epektibong mangaral ay dalawang bagay. Yung kaalaman mo sa Biblia at yung katapatan mo. Dalawa lang po yun. So 2 Timothy chapter 2 verse 2. Yung kakayahan, tandaan po natin, ay pwedeng ma-develop ang kakayahan. Kaya lang una rito yung katapatan, sayo natin. So 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things that you have heard from among me, among many witnesses, commit this to faithful men, will be able to teach others also. Tingnan nyo, ano yung nauna? Commit this to faithful men. Nauna muna yung katapatan. Bago yung abilidad, will be able to teach others also. So, yung dalawa po yan, katapatan at yung abilidad. Yung abilidad ay nanggagaling sa pag-aaral sa salita ng Diyos. So, wag po tayong malungkot kung di tayo nakapag-aaral sa eskwelahan. You can be an effective gospel preacher if you know the Bible. Simple lang po yun. Si Oljan Ocampo na po. Ito po kapatid nito, nakita ko bata pa, pero palagi ko ngayon may mature na rin na po. Acts 11:15-17. It reminded Peter of the beginning, which had been at least 7 years earlier on the day of Pentecost. Why would it remind him of like gift, which was received 7 years earlier if all converts had been receiving the gift all along? Tama po yun. Good observation. Hindi na kailangan sabihin kung lahat ng mga Kristiyano ay nabautismo ng Espiritu Santo. Hindi kailangan sabihin ni Pedro, as it happened to us in the beginning. Ang sasabihin niya, gaya ng nangyayari sa bawat Kristiyano. Hindi. So in other words, dito in yung baptism of the Holy Spirit, hindi po nangyayari sa bawat Kristiyano. 2 beses lang po nangyayari yan. Household of Cornelius, as Acts chapter 2, to the apostles. Tama po yung observation ni Brother Oljan Ocampo na po. Napakaganda. Very good observation. Yun ang totoo. Actually, yung pong sinabi ni Brother Oljan Ocampo, yun ay nabasa ko po sa isang libro na isang kapatid, The Gospel Plan of Salvation. Ang author po si T.W. Bretz. Maliban lang po doon sa indwelling of the Holy Spirit sa huli bahagi na hindi ko pinaniniwalaan. Naniniwala sa personal indwelling, hindi ko pinaniniwalaan yun. Pero yung karamihan ng libro niya, excellent book. Makakatulong po yun sa ating pagkaunawa sa buong plano ng Diyos sa pagliligtas. Actually, no ako'y batang mangaral, yung pong nasirang Brother Bill, pinahiram makulong aklat na yun. Hanggang nagkaroon ako sariling kopya ko na po. Pinasa ko yun. Nag-umpisa siya sa pagtatalakay laban sa Calvinism. Napakaganda po ng mga argumento niya. Nakaabot sa baptism of the Holy Spirit, the miraculous gifts, indwelling of the Holy Spirit. Napakaganda po ng aklat na yun, na maraming, magawa ito yung aklat ng tao, siyempre hindi yung perfectong aklat. Kaya ako, sabi ko, hindi ako naniniwala sa knowledge and dwelling of the Holy Spirit. Dahil siya naniniwala sa literal body and dwelling. Pero otherwise, yung aklat na yun, excellent. Napakaganda, nakakatulong, magbibigay sa atin ng tulong sa pag-aaral sa Biblia. Bukas po, yan ang ating pag-aaral, dwelling of the Holy Spirit. Maganda. So, wala po tayong katanungan. So, bukas po, dwelling of the Holy Spirit. Sana ako'y makapagbisa sa oras. Ano? Nagtanong ng test nga po, nag-messenger nga po si Sister Edna, ano po, sabi niya, wala ba tayo pag-aaral ngayong gabi? Maganda po ito. Mas maganda ma-addict tayo sa pag-aaral sa Biblia
Kaya ma-addict tayo sa ibang bagay na hindi maganda. Di ba? Ang daming addiction sa panahon na ito. Mas maganda po ito, ma-addict na lang tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nakakatulong pa sa atin sa pagpunta sa langit. Ano po? Tayo po ay manalangin. Ang banal kayo po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong malagandang bagay pala binibigay sa akin. Kayo po ang pinanggagalingan ng aming lakas ng pananampalataya sa pamagitan ng iyong salita. Layo mo kami sa tukso, Ama, upang kaming magkasala at malayo po sa inyo, Diyos. Sana sa pamagitan ng iyong salita at ang aming pagkaunawa, ito magtaboy sa amin mula sa anumang bagay na masama. At ito'y maglapit sa amin sa katotohanan na sinasabi ng iyong salita. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming magkulangan, magkakamali na nagagawa sa araw-araw sa pamagitan ng dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Ang banal kayo po'y nananalangin sa kapakailan po ng isang kapatid, si Brother Ferdy Vinicio na po na may malubang karamdaman. Sana ibigay mo sa kanya, itulot mo na ibigay sa kanya ang makakaganda para sa kanya, Diyos. At marami pang mga kapatid po nasa balig ng karamdaman. Sana po sila ay gumaling sa pamagitan ng iyong tulong o Diyos at bigyan sila ng kalakasan ng loob na tanggapin ang kailang kalagayan sapagkat hindi po tayo po may Kristiyano, tinatanggap natin na bagamat tayo po ay kung tayo buhay, marami tayong magagawa paglilingkod sa inyo, o Diyos. Pero kami mamamatay na nakas Kristo sa aming Panginoon, ito po ay lalong mabuting bagay sapagkat kami mapapahinga na sa mga kahirapan at kapigatian na dulot ng salibutan ito. At kami aalawin sa sinapupunan ni Abraham sa paraiso, sa Hades. Bagamat nalulungkot kami umiwalay sa aming mga mahal sa buhay sa mundong ito, pero kung kami mamamatay na nasa katapatan ng aming pananampalataya, kaya po mapupunta sa lalong dakilang kalagayan. Kung tayo po, kami po sana kung Diyos ay nasa nabingit ng karamdaman at malubang sakit, yun ang nilagay namin sa aming mga kaisupa. Na bagamat iiwan namin ang salibutan ito, iwan po namin ang mga mahal sa buhay, pero kami mapupunta sa isang mas magandang kalagayan. Yan po isang magandang isipin sa namang kalagayan na naroon kami, o Diyos. Sana po itulot nyo na kami mapakailangan na ibigay sa araw-araw. Ilayin nyo kami sa namang panganib. Iligtas nyo kami sa panganib ng COVID-19 na ito, o Diyos. Pero ayos yung kalooban ng Diyos sapagkat kami nakakalam sa ikabubuti po namin. Inilalagak po namin aming buhay sa inyong kamay, o Diyos. Ang sanglibutan ito ay nasa kamay mo, nasa iyong kapangyarihan. Itulot nyo ang aming mga namamahala sa pamahalaan ay magawa nilang tamang mga desisyon para kami mabuhay sa kapayapaan sa paglilingkod sa inyo, o Diyos. Ito po yung aming iningi sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. So maraming salamat po mga kapatid. Wala lang akong nakitang karagdagan dito. So bukas po, indwelling of the Holy Spirit. Pagkatapos po na tatalakay natin the gift of the Holy Spirit sa Acts chapter 2 verse 38. Yun din po isang usapin kahit po sa mga Kristiyano. Ang kalooba ay isang bagay na galing sa Espiritu o ang kalooba ay mismong Espiritu. Meron pong karagdagan. Devices din ba ni Satanas yung ginagawa nilang pagsasalita ng iba't ibang wika na sinasalita nila? Actually, hindi sila nagsasalita ng wika. Ito po mga Pentecostal born again, they claim to speak in tongues but they do not. Ang kailang ginagawa ay tinatawag na gibberish. Ito'y parang wika na hindi wika. Walang kahulugan ang sinasabi nila. Kumpara po natin sa mga wika sa Biblia, ito'y mga tunay na wika. Na maunawaan ng mga tao nagsasalita ng wikang yun. So, hindi po sila tunay nagsasalita na iba't ibang wika. Ito po yung sinasabi sa pangalan Thessalonians, 2 Thessalonians chapter 2. Ang pagdating po ng apostasy, yan po yung tao ng kasalanan, yung pong magiging dahilan ang mga Kristiyano lalabas sa katotohanan. Dito po sa pangalan Thessalonica sa 2 kapitulo, ito ay gawa ni Satanas. Basahin natin.
Dito po sa umpisa po tayo sa simula. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to him, we ask you not to be seen soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by a letter, as if from us, as though the day of Christ had come. So may naniniwala sa panahon na yung dumating ng Panginoon. Let no one deceive you by any means, for that day will not come until the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. So bago dumating ang Panginoon, meron mo ng apostasy. Nakita na natin yun, dumating na yun, di ba? Yung apostasy na yun, na inihula po sa 1 Timothy chapter 4, who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? And now you know about his restraining, that he may be revealed in his own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until it's taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. The coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders. So pwede natin sabihin, yung ginagawa yun lang para bagang nagsasalita ng wika na hindi naman talaga nagsasalita ng wika, ay isang paraan ni Satanas to deceive us. Pero lang po ang ginagawa ni Satanas. Dinadaya niyang siyang libutan. Dinadaya rin niya tayo. Pero kung alam natin ang Biblia, hindi na tayo pwedeng dayahan. Kung alam natin ang ginagawa ni Satanas, he cannot deceive us. Di ba? So maraming salamat po sa inyong mga katanungan, sa inyong mga pagbati ng kapatid. Bukas po, lulubin ng Panginoon. Magkakaroon din po tayo ng pagpapatuloy sa ating pag-aaral po, ingil po sa Espiritu Santo. Ang Holy Spirit po ay always very interesting to study, very challenging. Dahil nga pa hindi katulad ng ama at ng anak, kakaunti lang po ang information na binigay sa atin tungkol po sa Holy Spirit. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin pwede makilala ang banal na Espiritu. Pwede kasi may mga bagay naman na ipahayag sa Biblia tungkol po sa banal na Espiritu, the Holy Spirit. Balaang Espiritu sa Balaan ba yan? Balaan. Parang balaan nga. Balaan. Balaang Espiritu kanya. So, salitang Cebuano. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Mapakagandang tayo po ay magpahinga sa gabing ito pagkatapos tayo mag-aral sa salita ng Diyos. At naglingkod po tayo sa pamagitan ng pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyo. Mag-ingat po tayo. Hindi pa rin natatapos yung pandemic. Ingat po tayo. Stay safe.